Mr. Bossing or Mr. Vic Soto, paano nga ba ipinakita yung kanyang 100% support para kay Raisa May Dizon at Bimby Aquino Yap? Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed, for more showbiz updates. So bago tayo magpatuloy, let's watch this short video clip. International. So, eto na no, ano nga ba yung tinatawag na ultimate na suporta na ipinakita ni Bossing Vic Soto bilang ultimate father figure ni Raisa May Dizon at Bimby Aquino? Ang context ganito, at ang father figure era ni Bossing Vic sa mundo ng Philippine showbiz na puno ng plot twist, issues at constant drama, bihira ang mga moments na tunay na wholesome at nagbibigay ng genuine warmth sa audience. Isa sa pinaka-talk about na kaganapan ay ang tahimik pero powerful na nagpapakita ng suporta ni Vic Soto o mas kilala ng buong bansa bilang bossing kina Raisa May Dizon at Bimby Aquino Yap sa pamamagitan ng isang simpleng pagsuot ng isang badge na nagsisimbolo ng maybe international supporters ay hindi lang basta fashion statement o random accessories ang ipinamalas ni Bossing Vic. Alam natin yan, ito isang public display of solidarity, pagmamahal, proteksyon ng isang taong tumatayong tatay sa dalawang nakababatang personalidad na lumaki at nagmature sa harap ng publiko. Sa Gen Z culture kasi, tinatawag natin itong father figure core. Hindi kasi kailangan ng biological link para maging totoong magulang. Ang mahalaga ay ang presence no ng nasabing father figure na ito. At unconditional support, ang pagiging safe space sa gitna ng ingay ng media at showbiz, at ang gesture na ito ay nagmarka sa pushes at boundaries ng showbiz mentorship kung saan ang isang veterans icon ay patuloy na nagiging anchor ng mga batang minsan niyang ginabayan at prinotektahan. No? Ito po yung ilan sa mga pagsusuri no, ng gesture na ginawa ni Bossing, kasi alam naman natin na isa sa mga bit-bit ni Raisa ngayon no, na kahit sabihin na natin na she was in a pedestal right now, she was successful in terms of showbiz, she was successful sa kanyang ginagawa no, pero marami na siyang supporters, pero ang totoo meron pa ring masasabi nating lungkot kasi syempre lumaki siya na hindi niya kasama yung kanyang father. Wala siyang father figure base po dun sa kwento ng kanyang ina na maliliit pa lang sila ay iniwan na sila nung tatay netong si Raisa May, diba? Kaya parang ang nanay niya po talaga yung nagtaguyod para sa kanila. So sa pamamagitan po ni Bossing Vic, dito naramdaman ni netong si Raisa May na may tatay na sumusuporta sa kanya. If you remember one of the segment po dito sa Eat Bulaga in which kinongratulate po ng Dover Cats ito pong si Karen Aistrup no for nakagraduate na po siya para sa kanyang K-12 yung nakagraduate siya sa grade 12 and then magpapasok na siya for college. Tinanong po si Miss Karen ni Bossing kung ano po yung course na kukunin nito at sinabi nga nito, tapos sunod na tinanong ito pong si Bimby at of course hindi niya rin po nakalimutang tanungin ito pong si Raisa. Yung gesture na pagtatanong niya na yon is ano talaga makikita mo na meron father figure, ikaw sabi niya ganon, diba? Ano, hanggang ano na lang, hanggang grade 12 ka na lang, di ka na talaga mag-aaral, di mo na pagpapatuloy, wala ka ng pangarap, no? Sa ganong pananalita ni Bossing, although sabihin na natin, it's part of, ano po, kanyang parang, ano niya, yung reminders niya para kay Miss Raisa, pero dun pinaramdam niya po kay Raisa yung kanyang pagiging public figure. And dito naman po sa kasalukuyan, kung saan kasama naman po ni Raisa, ito pong si Bimby, diba? Pinaramdam naman po ni Bossing yung kanyang support kay Raisa at kay Bim sa pamamagitan ng pagsuot ng badge. Kasi sabi po doon ni Bossing na talagang pinakita niya, nakikita natin sa video, na parang may nagbigay sa kanya na isa sa mga fan po ng maybe international. Inabot sa kanya kasi kung tutuusin Bossing yun eh. Pwede mo naman yan itago lang, pwede naman yan na parang hindi mo isuot, diba? Pero dahil po wholeheartedly sinusuportahan niya si Raisa at saka si Bimby, ito po isa sa mga pahiwatig na talagang tanggap niya kung ano man yung meron kay Bimby at kay Raisa, kung what's going on between Bimby and Raisa May, no? Although marami po talagang, alam nyo po, marami na po talaga yung parang hindi masyadong ano kay Bimby na parang nagdadalawang isip sila kung totoo ba yung pinapakita ni Bim. Ako po, pag pinapanood ko sila, nakakita po ako ng isang real and genuine friendship na meron po si Raisa May at saka si Bimby. Wala po akong panghusga at wala po akong paghihinala na naggagamitan lang silang dalawa para po magkaroon ng fanbase, or dahil may fanbase na sila, ginagawa
ginagawa nila yung mga bagay na makakapagpasaya. Parang sinasabi nila na fan service lang siya, 'di ba? Pero sa nakikita ko sa kanila, they are enjoying each other's company. They are enjoying their friendship as of this moment, ano. And syempre sa pagsusuot po kasi may malalim na visual at emotional currency sa showbiz culture, 'di ba? Sa panahon ng lahat ng bagay ay madaling sabihin sa pamamagitan ng social media post or prepared PR statement, ang isang physical badge na sinusuot sa telebisyon o sa mga pampublikong kaganapan ay may kakaibang bigat, 'di ba? Kumbaga may dating siya eh. Yung tinatawag na low-key pero loud, 'di ba? Napaka low-key ni Bossing, hindi niya nga sinasabi na or never niya nga parang tinukso si Bimbi kay Raisa eh. Pero doon sa ginawa niya, low-key lang siya pero very loud yung kanyang support na binibigay. Yun yung tinatawag na power ng subtable statement. Hindi kailangan ni Bossing na magbigay ng mahabang talumpati, mag-post ng pahayag para iparamdam yung kanyang suporta. Sa Gen Z term kasi, ito yung acting without yap. Ang badge na maybe international supporters ay nagsisilbing symbol of unity, di ba? Pagpapakita sa anong makarating si Raisa May at Bimbi, mayroong international at local backbone na nakatayo para sa kanila. And of course, syempre, the quiet authority, ang mismong presence ni Bossing na nagdadala ng badge ay nagbibigay ng legitimacy at proteksyon. Kapag ang isang Bossing Big Soto ang nagpakita ng support, nagpapadala ito ng mensahe sa buong industriya na may nagbabantay sa dalawang ito. Parang sinasabi niya na etong si Raisa at si Bim ay guided po ni Bossing, no, dito po sa show. And syempre, bilang Bossing ay tumatayo bilang tatay or beyond biological ties. Ang konseptong found family or chosen family ay napakalakas sa Gen Z mentality. Hindi natin nililimitahan ang pamilya sa dugo lang. Tinitignan natin kung sino ang nandyan noong mga panahong kailangan ng gabay, protection at genuine care. Kay Raisa May Dizon mula aling maliit tungo sa empowered young woman, si Raisa May Dizon ay bata pa nang pumasok sa tanghalan. Sa ilalim po yan ng pangangalaga at gabay ni Bossing. Alam niyo po, kung mapapanood niyo po yung mga segment kung saan silang dalawa ay nagbabanter doon po sa Sugod Bahay, 'di ba? Makikita natin dito kung paano po talagang si Bossing ay malaking naging tulong kay Raisa para mas maging viral siya, mas pag-usapan at mas sumikat doon po sa segment na yun kasi ini-emphasize talaga nila doon si Raisa eh. Kasi if you remember, isa sa mga sinabi ni Raisa May na pinaglaban talaga siya ng TVJ laban doon sa mga dating boss nila or producer, yung mga halos host. Sinabi po ni Raisa sa kanyang interview with Miss Tony Gonzaga na ramdam niya na isa siya sa mga gustong tanggalin. At ang tanging dahilan lang dahil hindi naman daw siya maganda. No, 'di ba? Yun yung pinakamasakit na katotohanan na parang kahit ba may talent ka, kahit ba sabihin natin na talagang may ibubuga ka when it comes to comedy, tapos sa hosting, tapos tatanggalin ka dahil lang hindi nagagandahan sa'yo. Yun po yung sinabi niya, no? Na bagay na talagang lahat ng mga Pilipino ay nakasimpatya dito po kay Miss Raisa kasi parang hinuhusgahan siya according dun sa kanyang itsura. And just kung tutuusin naman talaga, alam naman natin that, 'di ba, ang totoong kagandahan, hindi naman yan talaga nakikita sa panlabas. So anyways, so yun po yung isa sa mga nakita nating dahilan kung bakit ganun na lang yung naging impact ng pagsusuot ng badge ni Bossing na talagang yung suporta niya is 100% na ibinibigay para kay Bim at saka kay Raisa. At isa rin sa mga inaabangan natin na yung sinasabi nga ni Rice na magbabalik eskwela na rin siya katulad po ni Bimbi at ni Karen. Hello po sa lahat po ng mga Davercards at sa lahat ng mga nag-aabang sa mga updates natin for today's video. Dahil marami po kasing mga nagtatanong, marami pong mga nagko-comment at marami pong mga nag-PPM, no? Ano daw ba ang dahilan? Bakit hindi na naman consistent na napapanood si Bim dito po sa Itbulaga? Kasi the last time that we have the parang inatid ko sa inyong balita na parang consistently binibigyan na talaga siya ng spot, no, dito sa Itbulaga for regularization. So bakit ano nangyari? So yun ang ating pag-uusapan. And at the same time, totoo nga ba na tinupad na ni Bim ang isa sa mga pangarap ng isa sa pinakamahalagang babae sa kanyang buhay? At ano nga ba ang naging reaksyon ni Madam Chris at the same time ni Raisa May Dizon sa pagkakataong ito? Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube, dahil ang pambansang Gen Z observers, kung akala nyo diretso
of primetime teleserye or movie deals at star-studded launch ang susunod na chapter sa buhay ng ating paboritong showbiz royalty, descendants na si James Aquino? Aba, nagkakamali kayo. Well, think again. In a world full of clout chasing at instant showbiz debut, Bimbi Aquino just dropped the ultimate slayful mic drop. Sa ikalawang bahagi kasi ng kanyang intimate interview kasamang showbiz insiders at powerhouse na si Tito Oji Diaz at ang kanyang anak nitong si Erin Diaz, official ng inihayag ni Bim. Ito pong interview na to, it was interview last year 2025, no? In-interview po si Bimbi ni Oji at ni Erin sa kanilang channel. Official ng ipinahayag ni Bim dito na isinasantabi niya muna that time ang napapabalitang showbiz debut niya. Bakit? Because your boy is prioritizing something far more iconic, noble, at majorly high value. Ang kanyang pag-aaral at ang buong pusong pag-aalaga sa ating Queen of All Media na si Miss Chris Aquino. So, ano pala, ang parang plano, si Bimbi pala, ilo-launch na talaga last year pa ng 2025. Kaso nga lang, nagkaroon ng delay dahil nga doon sa kalagayan ng kanyang nanay. Gusto niya kasi personal na siya ang mag-alaga para sa kanyang ina. At the same time, ipinagpapatuloy niya rin yung kanyang pag-aaral. So, hindi lang to basta-basta pause lang. This is a deliberate, well-calculated boss move. Habang ang karamihan ay sa kanyang peers ay abala sa TikTok trend, aesthetic vlogs, at showbiz hype, si Bim ay nakafocus naman sa real-life mission statement niya ang makatapos sa college. Kumuha ng legal management at pumasok sa law school para maging isang ganap na lawyer. Imagine the slayage. Attorney Bim Aquino, yap, real talk. This isn't just a main character energy. This is a full on ultimate legacy behavior. Upang lubos natin ding maunawaan kung bakit ganito na lang ang paninindigan ni Bim, kailangan nating ibaluktot ang ating pananaw sa kanyang napaka-recheck na sitwasyon sa pamilya. Hindi secret sa public ang matinding health battle na kinakaharap ng ating pambansang iconic na si Miss Chris Aquino, habang ang buong bansa ay nagdarasal para sa kanyang recovery ni Tetay mula sa kanyang mahabang listahan ng multiple autoimmune condition, kabilang ng autoimmune thyroiditis, chronic spontaneous urticaria, at ang systematic psoriasis, scleroderma, meron din pala, no? And then the lupus, meron siyang rheumatoid arthritis, and of course, yung fibromyalgia, polymyositis at mixed connective tissue disease. So, in short, ito yung tinatawag na autoimmune diseases na talagang nagpapahina sa pangangatawan nga ni Miss Chris. Pero recently nga, naiulat pang may mga bago na namang na-detect na karamdaman. Dito natin nakikita ang tunay na character development ni Bim. Sa edad kasi nakasabayan niya na emergency na nag-host sa mga party, si Bim ay nagsisilbing pangunahing tulos caregiver na kapagtanggol at constant emotional anchor ng kanyang ina. Sabi niya dito, school muna daw and then taking care of their mama. And then next year college na daw siya, sabi niya, 'di ba? So, ayon kay Bim, labis ang kanyang pasasalamat sa mga tagahanga at producer na matagal nang naghihintay sa kanyang opisyal na pagpasok sa showbiz. Sabi ni Bim, thank you po talaga for waiting for me to enter showbiz. Subalit malinaw ang kanyang priority that time, yung health nga ng kanyang mama Chris at yung kanyang paghahanda para sa college sa susunod na taon. This is top green flag behavior, di ba? Nang tanungin nga po nitong si Mr. Oji Diaz kung anong eksaktong kurso ang kanyang kukunin sa college, walang kagat-labing sinabi ni Bimbi na kukunin niya ang legal management bilang kanyang pre-law course. Sa kanyang sariling analytical view, napaka-versatile at strategic ng kursong ito. So sa business sector, protection sa pampamilyang ari-arian at mga investment. Sa showbiz industry naman, pag-intindi sa mga kontrata, legal rights ng artist at intellectual property. So yun yung kanyang parang specialize niya. And then the politics and governments, paghahanda rin sa pampublikong paglilingkod sakaling tawagin ng panahon. Pero sabi nga ni Bim, habang tumatawa, imaginein mo, Attorney Bim, imagine mo, sobrang nakakatuwa at nakaka-inspire dahil kitang-kitang talas ng kanyang isip at lalim ng kanyang maturity. Handa na siyang mag-aral ng mabuti upang hindi lang maging kilala sa pangalan kundi magkaroon ng tunay na kakayahan at kredibilidad. Sa isang post kasi ni Papa Jack Salvador sa kanyang live sa TikTok, parang
tinatanong niya di si Bim na kung papasok ba ito sa school tomorrow. Yun yung time na parang sinasabi nito na wala siya sa Bulaga pero meron siyang online school na sumasabay kasi dun sa kanilang taping and live. Kaya may mga kadalasan talaga na wala si Bim dahil yun nga yung kanyang priority, 'di ba? Although sabihin na natin nag-i-enjoy si Bim sa kanyang pag-host sa Eat Bulaga, pero alam ni Bim kasi yung tinatahak niya. Alam niya kung ano talaga yung gusto niya, no? And of course, syempre hindi rin may iwasang matanong ni OG Diaz ang tungkol sa posibilidad ng pagpasok ni Bimbi sa politika sa hinaharap. Sa dugo pa lang ni Bim, tumatakbo ng pinakamakasaysayang political lineage sa Pilipinas kasi yung lola niya, si Lola Cory Aquino, lolo niya, Ninoy Aquino, ang tito niya, dating President Noynoy Aquino, at ang kanyang ama, at ay si Councilor James Yap. So parang nasa dugo na it runs with the blood, diba? Ibinahagi ni Bim na mahalagang aral na itinatahak sa kanya ang kanyang pamilya. Always an option. Sabi ni Lola and my mom and my family who entered politics, it's a calling. Inamin ng binata na hindi madali ang mundo ng pampublikong pamamahala. Sa isang napaka-mature na pahayag, sinabi niya, alam mo naman sa politika, you have to be careful talaga. They're saying that there's no permanent friend in politics. And where the wind blows, you have to be careful talaga. That's the sad truth. So yung ganitong uri ng political awareness mula sa isang kabataan ay patunay lamang na hindi siya basta lumaking nakulong sa bubble ng kasikatan. Alam niya yung chessboard ng Philippine power dynamics. And isa rin sa mga masasabi natin na ultimate green flag siya kasi alam niya kung ano yung tinatak niya. Alam niya yung dapat niyang gawin, 'di ba? Kaya naman syempre hindi rin may iwasan na mag-react. Yung kanyang ina, no, very proud stage mom and full approval para sa mga nakakilala kay Queen of All Media. Si Chris Aquino ay palaging nagiging pinaka-vocal at pinaka-passionate na ina sa buong showbiz industry. So kilala si Chris sa kanyang nagpagpapalaga sa edukasyon kasi siya mismo ay lumaki or siya po ay nakagraduate sa Ateneo. Ang makitang kanyang bunso ay nagnanais na maging isang attorney Bim ay isang malaking katuparan sa kanyang mga pangarap bilang isang ina. And of course, syempre, di rin po makakaligtas no ang aling maliit na si Raisa May sa kanyang naging reaction kung saan super duper na parang super proud dito kay Bimbi sa kanyang mga ginagawa ngayon kasi isa ito sa mga parang priority ngayon ni Bim eh. Ang gusto niya kasi mapasaya talaga yung nanay niya. At the same time, syempre, alam naman niya na hindi naman pwedeng lagi lang siyang nakikisakay sa apelido ni Chris Aquino bilang Aquino, 'di ba? Matatawag siyang Nepo baby. At the same time, pinapatunayan niya na meron din siyang sariling galing. Meron din siyang sariling talino at meron din siyang sariling desisyon kung paano niya patatakbuhin yung buhay niya. Kaya naman sa kabuuan, ang desisyon ni Bim na ipagpaliban, no, at lumiban, no, sa showbiz upang mag-aral ng prelo at maging isang ganap na abogado ay isang napakagandang ehemplo para sa mga kabataan ngayon. Pinatunayan ni Bim na ang totoong flex ng buhay ay hindi lang kasikatan at pera kundi ang pagkakaroon ng matalas na isip, mabuting puso at pagkakaroon ng matalas na or pagmamahal sa pamilya mula sa ating pambansang iconic na si Miss Chris Aquino at Raisa May Dizon at sa... And that's it for today. For more videos, hello po sa lahat po ng mga Davercats na nagmamahal kay Raisa May Dizon and Bimbi Aquino Yap. Another updates kung saan si Miss Chris Aquino po ay talaga naman nagbigay ng pahayag at kung paano ipinakita ni Chris ang pakikipaglaban at pagmamahal niya kay Raisa. Bakit nga ba parang sobrang bet na bet ni Miss Chris si Raisa May? Yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed update. So ito na, matagal ng special na pagtingin at paghanga ang pagmamahal ng Queen of All Media na si Chris Aquino para kay Raisa May Dizon. Kasi mula pa nung mga bata pa sina Bimbi Yap at Raisa, kitang-kita na ang suporta ni Chris sa young comedian at host. Kaya naman, meron tayong mga buod dito kung paano po no, hinangaan ni Chris Aquino si Raisa sa paglipas ng panahon. Unang-una dyan yung paghanga sa talento na at My Little Bossing era sa 2013. Noong nagkasama sina Bimbi at Raisa May sa 2013 Metro Manila Film Festival blockbuster movie na My Little Bossing, hindi napigilan ni Chris na paulit-ulit na purihin ang angking galing ni Raisa. Tinawag ni Chris si Raisa na isang tunay na child star phenomenon at pinuri ang natural nitong husay at komedya sa pag-arte. And of course, syempre, meron siyang tinatawag na professionalism. Ipinapahayag ni Chris na hangad niya ang disiplina at pagiging professional ni Raisa sa trabaho kahit sa napakabatang edad, ano? And of course, yung pagturing niya na parang sariling anak niya na at pagiging mami ni Chris sa mga press conference at interviews noong promotional period ng kanilang pelikula, ipinadama lang naman ni Chris ang pagiging malapit sa pamilya ni Raisa.
Syempre, pinaramdam niya dito yung tinatawag na motherly love. Hayagan niyang sinabi na napakamahal niya si Raisa at tinuturing na rin niya itong parang sariling anak. Kaya nga 'di ba Mami Chris, no, Moniker, binuo at sinuportahan ni Chris ang sweet na tawag sa kanya ng mga child star kung saan madalas siyang tawaging Mami Chris ni Raisa sa set at sa mga interviews. Kaya naman yung pagiging boto at pagsuporta sa chemistry ni Bimbi at Raisa ay maging instant hit ang tambalan ni Bimbi at Raisa na naging ugat ng maybe ship, 'di ba? Kasi nagpakita lang naman at nagtataglay si Chris ng pagiging supportive mother. Walang naging pag-aalinlangan si Chris sa pagkakaibigan ng dalawa. At in fact, tuwan-tuwa siya sa magandang impluwensya at saya na idinudulot ni Raisa kay Bimbi. Walang class barriers. Pinapakita ni Chris na bukas ang pinto ng kanilang tahanan at pamilya para kay Raisa na nagbigay ng malaking kumpiyansa sa fans na botong Aquino family sa samahan ng dalawa. Kaya na naman sa pagkilala sa sikip ng pamilya at humility ni Raisa sa iba't ibang pahayag sa TV at social media, binigyan din ni Chris ang paghanga sa pagiging mabuting anak ni Raisa. Kasi hinahangaan ni Chris yung pagiging breadwinner niya eh. Sinabi ni Chris na hinahangaan niya si Raisa dahil sa pagsusumikap nitong makatulong sa kanyang pamilya sa kabila ng maagang pagpasok sa showbiz. Para kay Chris, ang pagiging mabait at marunong gumalang at nananatiling nakatapak sa lupa ni Raisa ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy itong pinagpapala sa kanyang career. Kaya naman 'di ba yung kanyang maagang pagpasok kasi sa showbiz, dito po nagsimula talaga nung naging Little Miss Philippines siya no 2012, no 7 years old siya, binuhat niya yung sarili niyang pangalan at naging isa siya sa pinakabatang solo talk show host sa bansa, yung The Raisa May Show. Lumaki naman si Bimbi sa harap ng camera mula sa kanyang mga sikat na TV commercials like James, Hindi Na Ako Baby, no? Hanggang sa pagiging blockbuster child star sa My Little Bossing, na-expose na si Bim sa mundo ng media sa napakamurang edad. Dahil nga pareho silang naging child star, nauunawaan nila yung pressure na hindi naiintindihan ng ordinaryong kabataan at alam nila ang pakiramdam ng walang privacy, ang magtrabaho ng puyat at ang magbigay ng saya sa publiko kahit may pinagdadaan ng personal na problema. And of course, isa rin sa mga hinangaan ni Chris kay Miss Raisa yung pagiging family first mentality and the breadwinner energy. Si Raisa bilang haligi ng pamilya sa murang edad, si Raisa ang naging pangunahing tagapagtaguyod ng kanyang pamilya. Ipinatayo niya ang tahanan ng kanyang pamilya, pinag-aral ang mga kapatid at siniguradong komportable ang buhay ng kanyang ina. Si Bim bilang protector at caregiver. Bagamat mula sa mayabang at kilalang pamilya si Bim, hindi siya lumaking spoiled nang magkasakit si Chris Aquino ng multiple autoimmune condition. Si Bim ang nagsakripisyo ng kanyang kabataan para maging full-time caregiver at emotional anchor ng kanyang ina sa Estados Unidos at Pilipinas. So, kaya naman yung tingin ni Chris Aquino kay Raisa, si Chris ay kilala bilang isang napaka-protective at mataas ng standards kapag sa usapin ng kanyang mga anak. Inaalagaan niya sina Josh at Bim nang higit pa sa sarili ng kanyang buhay. Kaya naman ang kanyang paghanga kay Raisa May ay hindi lang basta showbiz politeness. Ito ay totoong paggalang or tinatawag na genuine respect. So, yung paghanga niya sa utang na loob at pagmamahal ni Raisa sa ina, vocal din si Chris sa kanyang mga nakaraang pahayag na hinahangaan niya ang batang marunong magmahal at gumalang sa magulang. Kitang-kita, sabi niya doon, kitang-kita mo kay Raisa kung gaano niya kamahal ang nanay niya. Ang isang batang marunong magpahalaga sa pamilya at hindi nakakalimot sa pinanggalingan, yan ang batang may magandang kinabukasan. It was, sentiments mo yan mula sa nakarang interview ni Miss Chris Aquino. So nakikita ni Chris na kung paano itrato ni Raisa ang sarili nitong ina na si Mami Raisa ay reflected din kung paano niya itatrato ang mga taong nakapaligid sa kanya kabilang na si Bim. No class barriers dynamic, no? Sa kabila ng pagkakaiba ng pinagmulan nila Bim na mula sa prominenteng pamilya ng politiko at showbiz royalty at si Raisa na nagmula sa simpleng pamilya na nagsumikap sa Itbulaga, pinatunayan ni Chris na walang kwentang status sa lipunan kapag ang pinag-usapan ay character at values. Pinakita ni Chris na bukas ang pinto ng kanyang tahanan para kay Raisa dahil sa pamantayan ni Chris ay hindi yaman ang apelido kundi respeto, kabaitan at pagiging devoted sa pamilya, no? Para sa mga malinaw, no, na visualization ng mga katangian nakita ni Chris Aquino sa dalawa. Sa bakit rin sobrang komportable si Bim kay Raisa. Grounding effect, si Bim ay lumaki sa napakataas sa mundo ng showbiz at politika. Si Raisa naman, simple lang, 'di ba? Kaya naman na ang verdict po natin dito grabe po yung ultimate mother approveship, no? Talagang makikita mo kay Chris na sa mga sinabi niya, wala siyang sinabing hindi maganda kay Raisa kasi
wala din naman siya masasabi kay Raisa. Parang sa murang edad ni Raisa, wala siyang ibang gusto kundi sumarap yung buhay ng kanyang pamilya. Hindi lang basta gawa-gawa ang TikTok edits sa suporta ni Chris Aquino para kay Raisa May Dizon. Ang pundasyon kasi ng paghangang ito ay nakatatak sa parehong halagahan o shared core values, yung pagpapanatili ng utang na loob sa pamilya at tunay na pagmamahal sa ina. Yun yung isa sa mga hinangaan ni Chris Aquino kay Raisa. Sobrang love na love niya yung nanay niya talaga. Sobrang, kumbaga parang kaya niya ring ibigay yung sarili. Kumbaga, kung si Bim ay nagsakripisyo ng kanyang mga years na alagaan yung kanyang nanay, na mas pinili niyang katabi yung nanay niya at mag-alaga. 'Di ba? At maging parang personal na caregiver para sa kanyang nanay. Iba naman yung suportang ibinigay ni Miss Raisa. Ang pinaka-blessing lang, walang sakit yung nanay niya. Kaya naman nagtatrabaho siya ng maigi para po maibigay yung pinaka-best life para sa kanyang ina, 'di ba? Na talaga naman nag-sacrifice din para sa kanya. Kaya naman, na pagiging humble sa kabila ng sikat na pangalan, sa mata ng audience at sa mata mismo ng Queen of All Media, si Raisa May Dizon ay hindi lang basta angkop na screen partner para kay Bim. Siya ay isang napakagandang ehemplo at special na tao na laging may nakalaang lugar sa puso ng pamilya Aquino. Kaya naman ang status, mother approved and solid core values, OMG, bitawan ang lahat ng contextually real quick. Char, pag-usapan natin ang super juicy at wholesome moment na ito ni na Bimbi at Raisa kasama pa ang iconic King Crab mukbang vlog ni Alex Gonzaga. So, the real spill, ano nga ba yung naging reaction? Or bakit naging ganito yung reaction ni Raisa nang tanungin siya ni Miss Alex Gonzaga dito po sa kanyang YouTube channel na mga katanungang ito. At syempre, si Raisa May ay hindi na po nakatanggi pa. At panoorin natin din at malaman natin kung ano yung naging reaction niya at sagot sa mga tanong na ito. Nga ba ni Raisa si Bimbi? If you haven't, to be fair and real, hindi naman formal o official na umamin si Raisa na crush niya si Bim. Pero ang vibes, ang kilig 100% immaculate. Let's watch this short video clip na ito. Ito talaga si Bimbi dati. Kain po ako ha. Crush mo ba? Ito iniiwasan na. Bakit nung ni Mami ko crush? So nagsimula lang talaga yan bilang cute at wholesome na asaran sa showbiz space, lalo na't pareho silang lumaking napapanood ng buong bansa o child star royalty energy. Tuwing nababanggit ang pangalan ni Bimbi, cute na napapahagik-hik at namumula si Raisa. Kaya kung kilig at chemistry lang ang pag-uusapan, super main character moment talaga. Yung ultimate Gen Z report, the King Crab mukbang Bimbi's cameo, and the Raisa May kilig saga, no? Para sa internet community and certified vibe chaser, mula sa yung resident showbiz culture analyst, no? Ang ating pong topic, isusuriin po natin yung ultimate collab ni na Alex G, Raisa May, Mami Risa at ang surprise video call kay Bim. Oh my G, eto na. Walang nakakita na darating ang collab na to, pero literally kailangan to ng lahat eh. 'Di ba? Nagdesisyon si Alex Gonzaga na magpakain hindi lang ng giant king crabs kundi ng overflowing serotonin. Kasama niya ang kainan ang legendary former sa Eat Bulaga Little Miss Philippines na si Raisa May Dizon, kasama ang kanyang napaka-humble at napakalumanay na ina na si Mami Risa. At nung akala natin tapos na ang pasabog, inilabas ni Alex ang telepono niya sa mark na 3604 mark at tinawagan niya si Bimbi Aquino Yap via video call. Grabe, ang chaos, nostalgia at slight kilig vibe sa paligid, pure gold bestie, no? The mukbang scene and Mami Risa's top tier energy. Bago pa tayo dumako sa Bimbi lore, i-appreciate muna natin yung napakasarap na aura ng mukbang. Sa hospitality slate, tinrato ni Alex, sina Raisa at Mami Risa na parang tunay na royalty, giant king crab kung giant king crab talaga, 'di ba? Kaya naman si Mami Risa is the moment umaapaw ang papuri sa comment section para kay Mami Risa. Sobrang galang, lumanay magsalita at ang pagtawag niya ng Ma'am Alex kay Alex ay nagpakita ng kanyang matinding pagpapakumbaba, no? And this duo we didn't know we needed. Ito yung mga collaboration na hindi natin akalain na kailangan pala talaga natin, 'di ba? Yung biruan at paglalayag loob ni Raisa at Alex kasama ang tawa ni Mami Risa ay parang kwentuhan lang ng magkamag-anak tuwing Sunday lunch, 'di ba? And then yung video call, ito na i-breakdown natin kasi si Bimbi enters the chat sa time span stamp na 3604 hanggang sa 3704. Nagkaroon ng crossover ang dalawang magkaibang
mundo ng Philippine pop culture. Yung tinawagan ni Alex, no, si Bim. Pagkasagot ni Bimbi, kapansin-pansin kung gaano siya katangkad, binata, kabagets, at kadesente magsalita. So, yung biruan nila, pumasok agad ang chaotic tita energy ni si Alex. Nagbiro tungkol sa matagal nilang hindi pagkikita at nagbiro pa na si Bimbi na lang ang magbubunot ng umbilical cord ng bibi niya bilang pambawi. Ang tugon ni Bimbi bilang isang well-mannered gentleman, buong paggalang at lambing na sumagot si Bimbi na nagpapatunay na napakabait pa rin niyang bata, 'di ba? Kaya naman dun sa Kiliglor, si Bimbi x Raisa yung OG ship. Bakit nga ba nagwawala ang comment section at humihingi ng next block bang with Bimbi and Raisa? Kasi yung Child Star Parallel Universe, pareho kasing lumaki sa harap ng camera sina Raisa at Bim. Yung paborito nilang aling maliit ng bayan na nagbigay ng saya sa ating tanghalian, at si Bimbi naman na mahal na anak ni Chris Aquino na lumaking napaka-polite at may charm. Ang makita silang parehong malaki at matured na ngayon ay nagbigay ng nostalgic feelings para sa mga manonood. Kaya naman yung chemistry nila, yung potential, yung lover boy ex-bubbly girl dynamic. So, yung pagiging bibo, kalog at witty ni Raisa, pagiging mainhin, polite at maayos magsalita ni Bimbi, yung opposite attract energy nila, yun talaga yung nagpapalakas sa kanila eh. Kaya naman hindi mapigilan ng netizen na magmanifest ng isang physical face-to-face vlog kasama silang dalawa at si Alex, no? Sa comment section, sentiment analyst, paghanga kay Mami Risa, masaya ang marami na tuwa sa sobrang bait at galang pa rin nilang mag-ina sa kabila ng kanilang tagumpay. Napansin din ng marami ang ganda at glow ni Alex sa kanyang pagbubuntis dahilan na rin sa alaga ng kanyang pamilya at asawa. Kaya naman, nagre-request po sila ng part 2. Isang malaking yes ang sigaw ng tao para sa susunod na reunion collab. And tuwan-tuwa po sila, no, kasi talagang itong si Alex kasi pinakita niya talaga na sobrang rin siya, fan din siya ng Maybe, 'di ba? Talagang tinawagan niya si Bimbi, ganon. Tapos, syempre nakita naman natin kung anong reaction ni Raisa sa mga pagkakataon na yun. Tapos, si Alex lang talaga yung klase ng isang vlogger na pag may tinanong siya sa'yo, direkta kanyang tatanungin nang walang paligoy-ligoy, 'di ba? At the same time, talagang makikita natin yung sobrang saya at sobrang yung enthusiasm, 'di ba? Yung collaboration na talagang masasabi mo na full of joy lang, puro positive lang, 'di ba? Ito yung isang klase ng collab na talagang masasabi natin na na talagang very good, 'di ba? Paulit-ulit mong papanoorin dahil good vibes lang siya. At the same time, isa rin sa mga major request, no, sana sa susunod na collab nila, makita natin si Bimbi, si Raisa, si Mami Risa, tapos si Miss Chris, tapos si Miss Alex Gonzaga sa isang vlog. Para makita natin kasi ilang million ba subscriber neto ni Miss Alex, 15.3 million subscribers ang makakapanood sa Maybe. At alam natin na ang mga Maybe supporters ay hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Kaya nga meron silang Maybe International. Pero isa rin sa mga inabangan na hindi parang iba yung naging itsura ni Raisa kapag tinatanong siya tungkol kay Bim. Kasi kung talagang wala talagang namamagitan between them, pwede siya sumagot ng yes or direkta. Pero hindi eh. May kilig factor talaga. May kilig na nararamdaman dun po sa part na yun. Kaya sobrang happy. Kung hindi nyo pa napanood yan, punta kayo sa channel po ni Miss Alex Gonzaga and you will watch po yung kanyang latest vlog na King Crab Mukbang and Pintuhan by Alex Gonzaga. So ano ba yung final verdict natin? Ang vlog na ito isang magandang halimbawang masayang Pinoy YouTube content creators na hindi kailangan ng sobrang drama at sapat na masarap na pagkain. Totoong taot kulita ng isang surprise call para mapangiti ang buong bansa. May crush man si Raisa kay Bim o wala, isa lang ang sigurado. Gusto ng internet ang face-to-face collab ni na Raisa at Bimbi, period. So kayo po, ano po ang inyong request? Gusto niyo rin ba magkaroon ng collaboration kasama si Alex? Mag-comment kayo sa comments. And that's it for Aba, Miss Chris Aquino, paano nga ba mas pinagtibay yung kanyang relasyon at ano nga ba yung sinawag na parang binigyan na ng blessing or approval ni Chris itong si Raisa May for Bim? So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. Ano nga ba talaga ang meron sa Maybe formula? Kung nagtataka ka kung bakit gustong-gusto ng audience mo ang mga deep dive video tungkol kina Bimbi Aquino Yap at Raisa May Dizon, simple lang ang sagot. Hindi na lang sila basta naghahanap ng babaw na kilig o mababaw na chismis. Ang modern Gen Z at millennial audience kasi mahilig sa psychological breakdown, body language,
analysis at political showbiz lore. Kapag binigyan mo sila ng structured at analytical at may resibo na compatibility report, binibigyan mo sila ng validation para mag-comment, mag-debate at mag-share ng social media. Kaya naman, syempre dahil love ko kayong lahat, 'di ba? So bibigyan ko kayo ng isang good vibes na balita kasi ang dami ng mga fake news eh. Ang dami ng mga news na masasakit sa dibdib. So dito po sa channel natin, mas pagtitibayin natin ang inyo pong pagmamahal dito po sa Maybe. So eto na, ang narrative, the destiny narrative and the psychological appeal, no? So lagi nating pinag-uusapan yung patungkol sa kanilang childhood to forever trope nila from ages 6 to and onward sa mundo ng storytelling mula sa K-drama, Wattpad's novels hanggang sa mainstream Pinoy teleserye. Ang pinakamalakas na narrative yung kanilang childhood friends to lovers, no? So, yun yung nangyayari sa kanila. From being friendship, shifting into a lovers. So, and then, naniniwala din po ako dun sa kasabihan na sabi nga na friendship is the best foundation of any relationship. Kaya naman ako'y natutuwa kasi alam kong maganda po yung friendship nila, diba? From the start, nung sila po ay mga bata pa, dun po nila sinimulan yung kanilang malalim na relasyon ngayon. Kung bakit tila nagkaroon ng matinding chemistry at spark sa pagitan nilang dalawa. Nood pa lang ng netizen, noong 6 years old pa lang si Bimbi at 8 years old si Raisa sa My Little Bossing, may emotional investment na sa public sa kanila. No, dahil nakita ng tao kung paano sila lumaki on screen, hindi to manufactured love team na binuo lang ng isang talent agency overnight na may 10 years history na pinangahawakan ng audience, 'di ba? So yung kaya po yung maganda yung naging history nila eh. Kaya ako naniniwala talaga ako na ang friendship po nila, it would eventually turn into lovers. So, sa mga body language, why viewers are so obsessed. Hindi na lang nanonood ang Gen Z, nag-a-analyze na rin sila para sila yung mga FBI agents, yung mga manonood natin, kayo po, para kayong mga FBI agents, ina-analyze yung mga commentators, yung bawat galawan ni Bimbi, and the protective stare, ang pagiging polite at gentleman ni Bim tuwing kasama si Raisa ay tinitignan bilang green flag behavior. Kasi sawa na kasi tayo dun sa mga yung pabebe, diba? Sawa na tayo dun sa mga scripted na mga love teams. Dito kasi nakakita tayo ng isang organic na organic na pagtatagpo, 'di ba? Na hindi pinagmitingan ng ilang oras, ilang taon or ilang buwan na pinaghandaan. Bigla na lang siya nag-spark, ganong level, 'di ba? So kaya naman ang pagtanggi ni Bim sa ibang reto habang papanatiling vocal at supportive kay Raisa ay binibigyan ng psychological meaning ng fans, proof na may elusive soft spot siya para kay Aling Maliit, no? So ito na yung royal blessing and the mother-in-law dynamic. Ang pamilya Aquino ay maituturing na showbiz and political royalty sa Pilipinas. Kaya naman, kapag pumasok si Chris sa picture, dumodoble yung bigat ng balita. Kapag si Chris kasi yung nagsabi, talagang nagiging explosive, 'di ba? Yun yung tinatawag na parang the royal blessing, yung the mommy and the mother-in-law banter. Kapag mismong si Chris Aquino na ang nagsabing tawagin siyang mommy ni Raisa, at kapag si Bim naman ay nagbibiro, tumatawag sa ina ni Raisa bilang mother-in-law, nagiging higit pa ito sa showbiz script or yung tinatawag na public validation. Para sa fans, ito isang ultimate stamp of approval na nawawala ng class barrier. Ang usapin dahil sa mismong pamilya Aquino na yung nagbubukas ng pinto para kay Raisa. Kumbaga parang he tore the veil, diba? Parang sinira niya yung harang between Raisa May and Mr. Bimbi Aquino. Si Miss Chris Aquino na mismo ang nag-open ng pinto para po kay Raisa para makapasok siya sa buhay ng mga Aquinos, diba? And that's really a big blessing, diba? And of course, syempre, nakakitaan din siya ng authenticity vibe. Hindi plastic ang appeal ni Chris. Kapag gusto niya ang isang tao, ramdam ng publiko yan. Alam nyo yan. And syempre po, para gagawing video ito yung tatlong main highlights na pwede nating talakayin. Yung professional chemistry versus personal connection. Ina-differentiate Mrs. Topsy, Mr. Topsy scripted moments sa Eat Bulaga kumpara sa mga unfiltered behind the scene moments. So, na-highlight sa pagkakataon kung saan nagiging protective si Bim sa mga social
personal plans ni Raisa o nung nagpakita siya ng genuine care na wala sa script ng noontime show. So yung President and First Lady speculation dahil sa political background na Aquino family, hindi rin may iwasan ng ilang fans na nagmag-speculate tungkol sa malaking hinaharap ni Bim. So kung ibabalance ang narrative, tatalakay natin yung nakakatawang ngunit flattering na First President and First Lady fan, no? The theory sabay kabig sa grounded reality na pareho silang nakatutok ngayon sa kanilang sariling edukasyon, karera at personal growth. And of course, syempre, yung 90% positive sentiments ng mga audience, ito'y base po sa pagsusuri sa higit 50 plus details comments ng audience, very overwhelming, no? Yung kanilang mga salita, very genuine, natural at hindi pilit at may respeto. Ang paulit-ulit na ginagamit ng mga viewers, no, sa mga nakakapanood sa kanila. And of course, may konting viewers na nagpapaalala ng pag-iingat kay Raisa dahil sa magkaibang mundong kinagisnan nila, pero kahit ang grupong ito ay deeply engaged pa rin sa topic at patuloy na nanonood, 'di ba? Kaya naman po talagang this time masasabi talaga natin na kahit ano pang mga fake news, kahit ano pang kung kahit sino pa yung parang kay Bim, no, parang i-partner kay Bim or parang sinasabi na si ito yung bagay kay Bim, katulad po yung issue kay Karen Aistrup, 'di ba? Pero hindi pa rin si Miss Chris, sabi nga ni Bim, if I remember po, isa sa mga interview niya sa Chris TV, na kapag daw ayaw ng mami niya, pag hindi raw approve ang mami niya dun sa girl, ibig sabihin hindi rin approve sa kanya. At isa yun sa mga bagay na parang plus points yun para kay Mrs. Topsy para kay Mr. Topsy. Kaya naman yung verdict natin dito, yung aking final recommendation, absolute winner yung ideyang to. Dahil pinagsasama nito yung psychological analysis and nostalgia, showbiz kilig at political royalty lore, siguradong hahakot ito ng mataas na watch time, comments at shares mula sa ating pong mga audience, ano. At the same time, magbibigay ito ng napakasarap na pakiramdam para sa mga maybe. Meron pa ako nababasa sa comment section na hindi raw siya nakatulog, di raw siya makakain dahil sa mga naglalabasang news. Syempre ako po, nag-aalala ako kasi wala namang pangit na nangyayari ngayon sa kay Bimbi tsaka kay Raisa. Hindi lang talaga natin sila napapanood sa Itbulaga ng regular ngayon dahil sa mga maraming bagay, no, na hindi natin kayang ipaliwanag. Tanging si Bimbi lang ang makapagsasabi. Pero it doesn't mean that they are wala na silang chance, wala nang communication, 'di ba? Nakita naman natin na tinatawagan nga ni Bim si Raisa, 'di ba? Kaya naman chill lang kayo, no. Huwag kayo masyadong nega diyan. Magpatuloy lang kayo at i-spread natin yung good vibes. And that's it.